Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ni Crisette Laureta Chu. Posted 7 hours ago. Ito, tungkol kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, hindi pa lahat ng survey company na bibili ni Tamba. Meron pa yung real results. Di ata for sale. Hindi for sale ang survey company na ito. Tapos, ipinakita niya ang rating, trust and approval and trust ratings ni Speaker Martin Romualdez. Itong bago lang nilabas ng Publicos Asia Year-End Report. November 29 to December 3. So, pinaka-bagong survey ito. Nakakaawa po si Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang approval rating is only 20%. Samantalang kanyang trust rating is 13%. Ito na yung pinakamababang rating niya mula nung pumupo siya sa na-monitor ko, napakababa. So, bakit nasabi ni Crisette Laureta Chu na hindi ito for sale? Itong Publicos Asia. Tunay na meron pang yung real result. So, according to Crisette Laureta Chu, tunay, hindi nabibili ang Publicos Asia na survey company. So, meron bang survey company na medyo alanganin yung questionable yung result, pumapabor kay Speaker Martin Romualdez? Yes, meron. Yung Okta Research Group. I-compare natin itong tatlo. Okta, napakataas ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez. Okta, i-compare natin sa Publicos Asia at saka Pulse Asia. To me, very credible ang Pulse Asia. Kasi matagal na ito, more than 20 years nang nagsosurvey ang Pulse Asia. Karamihan, basta yung survey result nila sa mga presidential election, karamihan nagkakatotoo. Kaya bilib na bilib ako sa Pulse Asia, sa SWS, at itong Publicos Asia. Yan ang bantayan nating tatlong survey groups. Ang Okta Research, to me, is question mark. So, compare natin yung third quarter, September this year. Yan, tapos yung tatlong government official, si PBBM, si BP Sara, si Martin Romualdez. Okay. Ang approval rating noong third quarter sa Pulse Asia, si PBBM is 52%, si BP Sara is 69%, tapos si Martin Romualdez is only 26%. Napakababa. Sa Publicos Asia naman, noong third quarter, si PBBM 43%, si BP Sara 40%, si Martin Romualdez 25%. So, maintain na nagiging constant na nasa line of 20 lang yung kay Martin Romualdez. Samantalang si PBBM at BP Sara nagbari sa Publicos, sa Pulse Asia, mas mataas ang rating, approval rating ni BP Sara dahil 69, 52 si PBBM.
Nabaliktad naman sa Publicos. Mas mataas ang approval rating ni PBBM at 43%, mas mababa ng kaunti si BP Sara at 40%. Okay, so dito mo makikita na to me, walang pinapaboran itong Publicos and Pulse Asia kung anong lumalabas. Tapos steady yung mababang rating ni Speaker Martin Romualdez. Nasa 20 plus lang. Kailang nakakapagtaka, sa Okta Research Group ang approval rating nung third quarter, si Speaker Martin Romualdez biglang tumaas 65%, samantalang si BP Sara 52%, si PBBM 66%. Nakakapagtaka na overtaken. Mas mataas na ang approval rating ni Martin Romualdez kay BP Sara. How come? Na dito sa dalawang survey group na napaka-credible sa paningin ko is steady na mababa sa kanya. Kaya maybe ito yung sinasabi ni Crisette Laurita Chu na meron pang survey group na hindi nababayaran, may survey group na nabayaran na. Okay. So, itong Pulse Asia and Okta, wala pa silang fourth quarter this year na satisfaction o approval trust rating survey. Ang Publicos Asia pa lang. So, itong Publicos Asia, nako, ang pinaka most trusted at saka may pinakamataas na approval rating among the top 5 government officials ay walang iba kundi si BP Sara, despite sa taliwala, sa gitna, in the midst of paninira kaliwat kanan yung ginagawang investigasyon sa Kongreso, yung Committee on Good Government and Public Accountability na naiproproject na waldas, nangurakot si BP Sara sa paggamit ng kanyang confidential funds sa DepEd and OBP. Tapos nasasite in contempt yung mga tauhan niya. Yung budget niya binawasan ng todo. Sinasabayan ng Quadcom. Ang dating Pangulong Duterte pinapalabas na siya ang utak ng krimen. Siya yung utak ng pinagbabawal na gamot. Despite sa mga ganitong paninira, magdadalawang taon na, nakakapagtaka, I don't know kung nakakapagtaka pa o nakakalula, na si BP Sara pa rin ang may pinakamataas na trust and satisfaction rating dito sa ginawang survey ng Publicos Asia. Okay. Approval rating. Sana ba yung... ang approval rating ni BP Sara is 37%. Pinakamataas. Of course, nagtay sila... trust rating pala. Punta approval rating na nakakalito kasi yung approval at saka trust. Ang approval rating ni BP Sara is 37%. Compared mo kay PBBM, 33% lang. Compared mo kay Speaker Martin Romualdez na 20% lang ang kanyang approval rating for fourth quarter. Trust rating. Merong ang trust rating? Si BP Sara ang most trusted. 31% ang trust rating niya. Si PBBM is only 23%. Si Speaker Romualdez is only
13%. So, yun po ang pulso ng taong bayan. Ang taong bayan, hindi mo na maluloko ngayon. Ang taong bayan, gising na. Hindi niyo na makontrol yung public opinion. Kahit sa iyo ang mainstream media, wala, hindi umuobra. Kasi sa mainstream media, wala kang marinig na magandang balita tungkol kay BP Sara o tungkol kay PRRD. Puros masama. Palaging negative. Walang bakit pagdating sa survey, nangunguna pa rin si BP Sara? Balik tayo sa presidential survey. Bago lang lumabas yung WR numero. Sino yung nangunguna? Si BP Sara, 24%. Although nagtay sila ni Senator Raffy Tulfo at 24% din. Si Speaker Martin Romualdez, kulelat, 1% lang. So, dito mo makikita na ang taong bayan, gaano nila kamahal si BP Inday Sara. So, agree ba kayo sa sinabi ni Crescent Laureta Chu na meron pang survey company na hindi nabibili? Believe ako, dito sa Publicos Asia, bantayan natin ang quarterly survey nila.